So magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa mga first time na nandito and the first time people who are first time watching sa ating live. Magandang umaga rin po sa inyo. Depende sa kung anong oras nyo papanoorin to. Ako po si Brother Paul Eguia. I am a member of the Preaching Com and I am an associate pastor. Ayan. So, katatapos lang po ng ating series na Church Unity, no? And katatapos lang din po ng ating week-long prayer and fasting. Sino yung mga nakasama namin sa week-long prayer and fasting, no? Sobrang enjoy, no? Iba yung worship na na-experience ulit natin yung gano'n na parang ako sabi ko, bumalik ulit tayo doon sa ganong worship. And ngayon, nag-carry over siya sa ating worship time dito sa ating simbahan. So for today, meron tayong series break na gagawin. And after this series break, next week po magkakaroon na po tayo ng bagong series. Ang bagong series po natin, isuspoil ko na sa inyo, is ang title, A Man After God's Own Heart. Ayan. Kasi papakita natin doon yung mga stories ni David na hindi natin masyadong alam or hindi natin masyadong na bigyan ng pansin sa Bible. Ang alam lang natin, si David, pinatay niya si Goliath. Yan, di ba? Pero doon po sa magiging next series natin, all about the stories of David na rarely nating ma-visit. And hindi natin pag-aaralan doon yung David and Goliath story. Pero it will show us ano ba yung characteristics na meron ng isang tao na nagfa-follow hard after God. So for today, meron tayong series break. And ang tuturo po natin is isa sa mga pinakamagagandang concepts na natutunan ko in my life. And pag tayo po is na-i-apply po natin to sa ating simbahan, pati sa ating sarili, we will reap benefits doon sa ating relationships, on how we work with other people, and also in our ministries. So okay po ba kayo dyan? Yan? Okay, pero sa tingin ko kasi dito mukhang lahat naman okay kayo sa inyong mga relationship at mga trabaho. Tama ba? Ayan, no. Galit. No, may galit. Okay, so, gaya nga po nang sabi ko, nagkaroon po ako ng meeting sa Pasig City and meron po kaming inaayos doon na program. And with the help of Mayor Vico Soto and his team is nagkaroon kami ng partnership na meron kaming gagawing activity with their Pasig City scholars. No? Ang gagawin po namin is magpo-provide kami ng soft skills training for them. Tapos it will be a week-long event. So yun po yung mga gagawin naming programa. We did this noong 2021. Isa si Pastor MJ sa mga naging speaker doon. Tapos kami. And ngayon, dahil laging maganda daw po yung reviews, gusto nilang ulitin ito. And lagi, pagka magagawa kami ng mga ganitong training, ang unang-unang ginagawa, no, bago tayo gumawa ng curriculum about something, bago tayo gumawa ng, ano ba ituturo? Sige, turuan natin tong mga to. Kailangan nilang turuan sila. Ano yung unang-unang kailangan nating ginagawa? Would you know? Ha? Pagka mayroon tayong tuturuan, kunyari, i-hire tayo, no? Ay, pwede nyo bang turuan kami ng curriculum? Ganito. Ayan. Alam nyo po ba kung ano yung unang-unang ginagawa? Every time tayo is magkakaroon ng training or gagawa tayo ng curriculum about an organization or a group of people. Alam nyo po ba? Okay, ang tawag po doon is training needs analysis. Okay, ang ginagawa po doon is kumukuha tayo ng data kung ano yung kailangan nating gawing training material for them. Ang assumption kasi ng mga tao is, di ba minsan meron tayong assumption na, sa tingin ko ito yung kailangan ko. Meron tayong mga tinatawag na perceived needs. Sa tingin ko ito yung kailangan ko eh. Pero pagka nag-data gathering tayo, nagkaroon tayo ng survey at mas marami tayong taong tinanong, makikita natin na hindi pala yun yung kailangan natin. Di ba? So, yun po ang ginawa namin. Nakikita niyo po ba to? Nakikita po ba sa likod? Okay, so nagpa-survey po kami. Ano ba yung top 10 topics, if ever, sa mga scholars ng Pasig City? Ano yung gusto nyong pag-usapang topics? So, hulaan nyo kung ano yung number 1. Ayan, mental health and stress management. Marami po ba dito ang mental? Sino ba dito ang Sino ba dito ang stress? Taas ang kamay ng mga stress. Grabe. Okay. Makikita natin, no? Tapos, sa pang-11, meron dyan sinabi nila relationship management, pero hindi na siya humabot sa top 10. So sabi ko, kasama naman yan sa mga madidiscuss natin. So,
nakakagulat, no? Kasi nung ginawa po namin tong survey na to, 2 years ago, yan din po yung top 1. Tapos ngayon, nung nag-survey po kami, yan ulit yung top 1. So, ngayon, sabi ko, bakit kaya ganon? And kung titingnan po natin yan, it's ideally so. Kasi nung nagkaroon po ng survey din, no? Yung isang team, pinakita po dito yung cumulative lifetime prevalence of major depression by the team ng birth cohort. Makikita natin na habang mas matanda yung mga tao, yung percentage na mas depressed sila is mababa. Ayan. So habang daw mas bumabata yung tao, mas tumataas yung depression levels nila. Ayan. So ngayon, given this data, ano yung mga pwede nating maging conclusion? Isa sa mga magiging pwede nating conclusion ay si God napagod ng gumawa ng maayos na tao. Sige, gagawa na muna ako ng mga tao, yung mga ayusin ko na muna, yung mga taong gagawin ko muna ngayon, medyo messed up muna yung brain, mas madali silang ma-stress. Ganon ba? Wala sumasagot. Hello? Okay, di ba? Parang iniisip ko, kung ganon, kung yung mas bata, mas mabilis ma-stress, sabi ko, ibig bang sabihin yung paggawa ni God may defect recently? Hindi. Di ba? Kung hindi ganon, alam natin na hindi yun ganon. And alam ko mag-a-agree tayong lahat na hindi ganon yun. And sasabi ko, o baka merong kinalaman sa diet? Meron ba tayong mga kinakain ngayon na pagka dahil ito yung kinakain natin ngayon, mas depressed ang mga tao? Hindi. Di ba? Sino kaya ang suspect? Ano kaya yung suspect? Di ba? Kung bakit mas depressed ang mga tao ngayon? Di ba? It is because of what is happening in our society. Tama ba? Ano ba ang meron? Effects po yan. Ako, kung i-attribute ko po kung bakit nagkakaroon ng depression, isa sa mga possible reasons kung bakit merong mas mataas na level of depression sa ating generation ngayon is because of the rise of social media. Ayan. Naalala niyo po ba kung kailan nag-start ang social media? Back in 2003, no? Ayan. Yan po ay Friendster, no? And Multiply. Sino dito nakaabot ng Friendster and Multiply? Uy, mahiya kayo, di ba? Magtaas kayo ng kamay. Sino nakaabot dito ng Friendster? Di ba? Uy, patesti naman. Di ba? Tapos, di ba, naalala nyo yung mga pangalan nyo, no? Ang pangalan ko dun, Quicksilver 11. No? Ay, pogi, ang angas. Di ba? Kaya ang problema, pag hinahanap mo yung kaibigan mo, hindi mo mahanap. Kasi hindi mo alam kung anong pangalan na ginamit niya. Di ba? Tapos patesti naman dyan. Diba? And dati, wala pang apps. So, magfe-Friendster kami sa desktop. No? So, kaming magkakapatid, uy, bilisan mo, kanina ka pa dyan. No? Tapos, meron ding Multiply. Yung Multiply is yung old school Instagram. Di ba? Diyan ako first time nagsulat ng mga blog. Blog, ah. Baka yung iba dito. Alam nyo pa ba yung blog? Alam na lang natin is vlogs, no? Hindi, actually, itong Friendster, pati Multiply, actually, hindi ko na din yan inabutan. Naikakwento lang ito sa akin nila Brother J, nila Brother Jet. Ayan. Ayan. So, dahil dyan, no, ano nangyari? Nag-develop na, nagkaroon na siya ng apps sa phone. At yun ang kinamatay ng BlackBerry, pati ng Nokia. Hindi yung touchscreen. Nakala natin yung touchscreen ang pumatay sa kanila. Hindi. Ang pumatay sa kanila is yung App Store. Kasi yung ang app developers ng Nokia, pati ng BlackBerry, is hired lang ng companies nila. Nung gumawa si Steve Jobs ng App Store, pinatay niya yung competition dahil nag-create siya ng pool of talents na pwedeng gumawa ng app doon sa platform niya. At dahil doon, nagkaroon na ng availability ng mga social media in our phones. Pumunta po kayo sa pila ngayon, ng pila ng FX. Anong makikita nyo? Lahat ng tao nakaganon. Diba? Pagka minain na yung pagkain, ano gagawin? Oo, wala mo nakakain. Uy, banal. Picture. Di ba? And that is the rise of social media. And dahil doon, nagkaroon tayo ng mga problem. Naging focus tayo sa highlights ng mga tao. Di ba? Masyado tayong focused sa highlights. Pagka merong bagong bahay,
bagong kotse, bagong girlfriend, di ba? Kung kapapalit niya lang last month. So highlights. Masyado nating pinapakita yung mga highlights natin sa social media. Tapos kunyari, meron tayong, yung pagkagising mo, di ba, tumingin ka sa salamin, parang ang pogi ko ngayon. Teka, biglang pipicture ka, selfie. O kaya meron tayong mga nagawa, kailangan madodocument natin yun. Devotion ako, nandyan yung cellphone. Thank you, Lord. Ilalagay natin yung mga highlights na yun sa ating mga social media pages. Ang problema po, pagka-highlights lang ang nakakapture is hindi natin nakikita yung mga tinatawag nating lowlights. Maraming pagkakataon, bago tayo pumunta po doon sa highlights ng buhay natin, merong mga struggling periods. Repetition. Walang overnight success. Walang overnight na sensation. Lahat po yan, bago po yan pumunta dun sa success state, meron po yung pinagdaanan na hindi natin alam, na hindi na ibobroadcast sa social media. Bakit nga naman? Ba't nga naman natin ibobroadcast yung failing period natin? Mas maganda, i-broadcast na lang natin pag nag-succeed tayo. Ang problema po, pag pinapakita lang po natin yung mga highlights at yung mga tao nakikita yung highlights natin, nagkakaroon tayo ng comparison in our life. Na parang sabihin natin, buti pa siya, nakaganito na. Buti pa siya, nakaganito na. Ako, ba't hindi mangyari sa akin? Kasi hindi naman na-document yung mga pinagdaanang proseso. Nagkakaroon ng comparison. Hindi mo pa oras. Di ba? O kaya, possible na nag-succeed siya doon kasi para siya doon. Tayo, nagtatry tayo doon. Di ba? Ako po, nag-try po akong sumayaw. Dati. Pero nung nag-try ako sumayaw, sabi ko, lahat ng mga video ng mga sayaw ko, sabi ko, kinolekta ko lahat, tas sinunog ko. Sabi ko, kailangan walang maging ebidensya. Yun. So minsan meron tayong mga tinatry na mga bagay sa buhay natin na hindi talaga para sa atin. Meron din, di ba, mga gusto natin kumanta. Pero pagka narinig na tayong kumanta, ano yun? Di ba, minsan kahit Christian song yung kinakanta mo, si Lord nasa taas, mag-pray ka na lang. Joke lang. So minsan, hindi natin alam ano yung mga factors na nagko-contribute for a person to have success in their life. Ang nakikita lang nila, nag-succeed sila, tayo hindi. Nagbi-build yun sa atin ng comparison na nandun tayo sa losing end and nag-create yun ng negativity doon sa feelings natin. Next, isa pa sa mga nagiging problema natin is nagkakaroon tayo ng false sense of significance. Wala nagla-like sa post ko. Grabe, ang tagal na. Paulit-ulit ko nang pinopost yung TikTok ko na sayaw, hindi niya pa view. Inulit-ulit ko na sa My Day, ayaw talaga niyang i-view. I-post ko kaya sa wall niya. Diba? So nagkakaroon tayo ng false sense of significance. Ang akala natin dahil mas mataas yung post niya, mas mataas yung likes niya, oh my gosh, influencer, oh my gosh. Diba? Mas importante siyang tao. Pero ang hindi natin alam na ang taas ng likes has nothing to do with our significance. Kung mataas ang like ng isang tao, probably meron yang mga algorithm. May science behind that. Diba? Meron yan consistency, content. Meron yang mga may mga 5 C's yan para makapag-provide tayo ng mataas na following. Diba, sa ating mga social media. Pero it has nothing to do with our value. It has nothing to do with who we are. Hindi porket mas mababa ang like ng page ko, is mas mababa akong nilalang kaysa dun sa mas mataas ang like. And vice versa. Marami lang factors na nag-a-affect kung bakit tataas ang likes or heart, di ba? Mas mataas, puro like lang yung ginagawa nung sa akin. Sana mas mataas yung heart. Mas maraming factors kung bakit. Pero it has nothing to do with our value. And lastly, di ba, lahat ngayon, parang mas importante na yung public life, napapublicize na lahat. Minsan, away ng mag-asawa, tas nasa kalsada sila, binibidyohan. Di ba, nagbatukan sila ron. Uy, tas ilalagay sa social media pages, lalabas sa wall ko. Ako po magti 3 years na po akong walang Facebook. Hindi na ako nag-Facebook.
So minsan si Eunice, meron siyang mga, uy, alam mo yung nangyari kay Aura? Sabi ko, wala akong pakialam sa nangyari kay Aura. 'Di ba? Kung malaman ko yan o hindi ko yan malaman, hindi ako nag-improve as a person. So sabi ko, spare me the details sa mga ganyan. Kaya nga ako walang Facebook, wag mo na ikwento. Tapos idediretso niya parang ikikwento sa akin. 'Di ba? So, minsan, ang daming mga bagay. Sa tingin nyo ba, ngayon mas maraming reklamador? Actually, noon pa may mga reklamador. Dati, wala lang silang platform to voice it out. Nandito lang. Di ba? Kaya minsan yung mga tao ngayon, pag makipag-usap, wala nang filter. Di ba? Biglang lumalabas, oops, dapat nasa isip ko lang yan. Pero kasi na-train tayo ng social media na basta opinion ko, ilabas. Ang problema, nalalabas lang naman natin yan sa social media. Alam po ba natin na isa sa mga pinakamataas gumamit ng social media at Facebook ay Philippines? Pero pagdating sa studies, ang Philippines din po ang pinakamahina sa confrontation. Ibig sabihin natin, ganito, magaling tayo gumanon pag social media. Pero pag harapan, di ba? Hindi natin kaya. Kasi nga naman, di ba? Kunyari, may sabihin, oh, binabash mo ako. Tapos naka-pseudonym, di ba? Oh, hindi, sabihin mo sa harap ko para makagkakitaan tayo kung ano yung mangyayari. Di ba? Ang nangyayari madalas, people are hiding behind the social media. Meron nga akong papakitang video sa inyo. Sige, ipa-flash lang natin. Ito yung nangyayari ngayon sa ating generation. Yan, andyan ba? Ayan. Okay, di ba? Agree ba kayo dyan? Sino ang agree dyan? Sige, sabihin nyo sa katabi nyo, agree ako dyan. Yan. Di ba? Madalas tayo, ganyan na nangyayari sa atin. Di ba? Ang galing sa ano. Pero hindi masabi directly kung totoong tayong nagkikare, dapat sabihin mo mismo dun sa tao. Di ba? So, ang nangyayari, hindi na yung public life, pati yung private life, nagkakaroon na ng ang gulo-gulo na. Pagka yung dapat sabihin in public, hindi nagsasabi in public. Tapos yung dapat sa private lang, baligtad, nagiging baligtad na. Isa pa sa mga nangyayari, di ba? Yung mga pictures. Naalala ko, sino dito meron kayong mga naging friends nung nakilala nyo sila, pandemic nyo sila nakilala? Taas nyo kamay nyo. Taas ang kamay. Yung meron kayong nakilala nung pandemic. First time nyo nakilala nung pandemic. Wala. Wala. Ako meron, no? First time ko sila makita sa Zoom. Sa Zoom ko sila nakita. Tapos minsan, di ba, naka-cam off. Tapos nakikita na yung picture. Sabi ko, uy, wow, ang kinis. Tapos pag nakita mo in person, di ba? Yon. So, yun ang nangyayari dahil sa social media. And, isa sa mga reason kung bakit ang mga bossing ngayon, ang mga CEO ng mga kumpanya, mas pinipili na ngayon ay ang high EQ versus high IQ. Alam po ba natin na based sa studies, people with high EQ are 3 times better in their jobs than people with high IQ lang. Alam niyo po ba kung ano yung EQ? Ano yung EQ? 1, 2, 3, go! Andaw? Andaw? Diaper. Okay, EQ diaper, no? Emotional quotient versus intelligence quotient. So yung mga high IQ, ito yung mga matataas yung grade sa school. Matutulungan daw tayo ng IQ, do good in school. Pero to do good in work, kailangan daw mataas yung EQ. Yun. Kaya, pagka mataas daw po yung emotional quotient natin or yung emotional intelligence natin, mas nagiging better tayo sa ating workplace. Ito po based po to sa studies ni Goldman. Mas nagiging magaling tayo sa ating studies, mas nagiging magaling tayo sa ating relationship management, nagiging mas magaling tayo in our finances. Wow! Apektado ang finances.
Yes, because ang taong mataas ang emotional quotient o mataas ang emotional intelligence is mas nagiging resilient. Pag sinabing resilient, ano yung resilient? Matyaga. Ito po yung nagustuhan ko sa mga boomer generation. Ang boomer generation, yun po yung mga nasa 50s pataas. Sino po ba dito yung mga 50s pataas? Ang gustong-gusto ko po sa boomer generation, isa sa mga nagugustuhan ko sa mga boomer generation is kung nasan sila karamihan na, hindi lahat, pero karamihan ng mga boomers, kung saan sila una nagtrabaho, doon na sila nag-retire. Di ba? Yung mga millennial, oh my gosh, lipat ako. Di ba? Isa din po yan sa ginawa ko. Dahil po na-delay po ako sa pag-graduate ko ng college, ang ginawa kong strategy, sabi ko, magtatrabaho ako ng konti, tapos lilipat ako ng kumpanya para mas mataas yung sweldo ko. Tapos lipat ulit ako ng kumpanya, pataas ng sweldo. Tapos maaabutan ko na yung mga kabatchmate ko sa sweldo nila. Lipat-lipat lang. Di ba? Ngayon, anong nangyari? No? Yung Zenith Corporation, ay yung Jollibee, pinapunta nila ako, merong interview ako, no? Tapos sabi ko, uy, gusto ko magtrabaho dito. O sige, nung pagpunta ko doon, sabi nila sa akin, okay sana yung interview mo, okay din yung test mo. Gusto ka namin. Kaso ang worry namin, baka biglang pagka dumating yung time na pumupunta na kami sa next phases ng mga gagawin namin improvement doon sa company, baka bigla mo kaming iwan. Sabi ko, bakit? Kasi dito sa resume mo, wala dito, nakaapat ka ng trabaho, wala dito, umabot ka na 1 taon. Sabi ko, ay hindi, iba po ngayon. Sabi niya, anong proof ko? Hindi ko pwedeng paniwalaan yung word mo. Kasi ito yung data mo eh. Diba? So, hindi ako nakuha dun sa trabaho na yun. And after nun, mind you, after that, ang nangyari po is, lahat po ng mga naging trabaho ko after that, mas matagal na po ako na 1 taon. Tumagal po talaga ako. No? Based po sa mga books no, na nabasa ko, the tipping point, pati yung grit, sabi nga nila, meron daw common denominator. Lahat ng mga people na nag-succeed na mag-manage ng kanilang companies, pati mag-master ng kanilang craft. Sa lahat po ng mga taong nag-succeed sa corporate life nila, mag-manage ng sarili nilang company, at mag-build ng sarili nilang craft, meron pong one word na common sa kanilang lahat. Nagsa-start po siya sa letter G. Alam niyo po ba kung ano yun? Grit. Okay. Sabi, ano yung grit? Di ba? Di ba? Alam mo, sabi ko, di ba nasa kanta yan? Great are you, Lord. God is great. So ano ibig sabihin ng grit? Grit is sustained excellence and passion for a long period of time. Merong mga tao na ang galing sa umpisa. Di ba? Guys, kunyari, no? January. Guys, workout tayo. Kailangan ko na talagang ayusin yung yung katawan ko. January. February. March. Bukas na lang. Di ba? So, ang sinasabi daw, ang grit is sustained excellence. Hindi lang ginagawa mo lang siya na parang routinary. Ginagawa natin yung isang bagay with passion, with excellence, tapos sustain siya for long periods of time. Nung first time po ako nag-preach dito was 2012. That was my first time to preach po dito sa church. At nung first time po ako nag-preach, nakita ko yung mga tao, parang hindi ko alam, talagang tutok sila sa akin. Hindi ko alam kung inaantay ba nila ako magkamali. O naku-curious sila, paano sila magpipreach? Basta tutok sila lahat sa akin. After ko po mag-preach, may mga brothers and sisters na lumapit sa akin. Sabi nila, okay, nakaka-bless naman. And kumbaga sa technicalities, okay ka mag-preach, brother. Anong naging preparation mo? Sabi ko, hindi ko papangalanan brother or /sister. Sabi ko,
matagal na po akong nagpipreach. Simula po 2005. Every week po akong nagtuturo. Kaya nung 2012, nung nagturo po ako dito, meron na po akong 7 years of experience. Hindi po siya overnight. Diba? So, it's a sustained excellence and passion for a long period of time. And sabi dito, those who possess grit are able to self-regulate and postpone their need for positive reinforcement while working diligently on a task. Kahit hindi sila nababate, kahit hindi sila napupuri, dumediretso sila. So siguro sa inyo, no, may mga iba sa inyo nagtatanong, sabi, nasa church ba ako o nasa training? Wala pa ring Bible. So, given this, what does the Bible have to say about managing our emotions? So, ang tanong po dito na kailangan natin sagutin is, tanungin ko po kayo, is it okay to rest if you are exhausted emotionally and mentally? Yes. Lakasan natin. Yes. Next question. Will the formula for success adjust to our feelings? No. Di ba? Marami pong mga parents, di ba? Nahirapan ako nung bata. Kaya ngayon, nang kaya ko nang mag-provide ng maayos sa pamilya ko, hindi ko sila hayaang mag-suffer ng katulad ko. Ang hindi naaalalaman ng mga parents, yun yung nagbigay sa kanila ng success. Kaya sila nakakapag-provide ng better life sa family nila kasi it was that grit, that suffering, yung endurance ang nag-provide ng magandang life for their children. Kaya pag tatanggalin natin sa kanila yun, paano? Next, will other people who are resilient take advantage of their resilience to get ahead? Okay? Kung merong mga tao na kaya nilang tiisin yung hirap, merong mga tao na kaya nilang tiisin yung hirap, gagamitin ba nila yun to their advantage para iwanan yung mga taong hindi kaya yun? Yes or no? Yes. Di ba? So, importante po sa atin is malaman natin that facts don't care about our feelings. Isa po sa mga pinakamahirap, no, na payo na lagi nating nadidinig is follow your heart. Yan. Follow your heart. Diba? Ano ba, mag-aral ba ako o magdota? Follow your heart. Magdota. Diba? Ano ba, mag-aral ba ako o humarot muna ako? Follow your heart. Humarot ako. Yan po yung isa sa mga pinaka-devastating na magiging payo. So ngayon, ang kailangan po nating malaman as we talk about our topic for today, isa sa mga pinaka-importanteng concept na pwede po nating matutunan in life that is very helpful sa akin and sa mga people na nag-mentor po sa akin and sa mga mini-mentor ko, isa po ito sa mga tinuro ko sa kanila. It is important that we must not follow our heart, but we must lead our heart. Ang tawag po dyan ay introspection. Ulitin po natin, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Introspection is self-awareness. Pag-aaralan po natin yan sa Bible at pag-aaralan natin kung what does it mean in application. So, ang babasahin po natin will be coming from the book of Proverbs. Sino nagsulat ng book of Proverbs? Solomon, no? Yan ang karamihan nating alam. Pero, alam nyo po ba na hindi lahat ng mga insights doon sa Proverbs ay galing kay King Solomon? So, meron po tayong makikita dyan na merong mga iba't ibang people na nag-contribute doon sa pagbigay ng insights doon sa book of Proverbs. Ang Proverbs po is isa sa 3 books ng wisdom genre ng Bible. Ano-ano yan? Proverbs, Ecclesiastes, and Job. Ang ganda niyan eh. So, next time siguro pag-usapan natin yan. Ang ganda niyan. Yung kung paano sila different with each other. And kung makikita po natin yung breakdown ng book of Proverbs is, yan, meron po siyang 7 parts. Una, yung prologue, tapos yan, Proverbs of Solomon. Makikita natin yan sa chapter 10
to 22, tapos Sayings of the Wise Part 1, Sayings of the Wise Part 2, tapos Proverbs of Solomon Part 2, and Sayings of Agur, and Sayings of Lemuel. So yan po yung parts. Maraming kinuwanan niya na insights. And all about wisdom. At pag-pursue ng mga tao sa tinatawag natin, paano tayo mas magiging matalino in life. At sinasabi ng Book of Proverbs, kung meron siyang theme, makikita natin siya sa Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang difference po ng knowledge sa wisdom, wisdom is applied. Hindi po natin sinasabi na ang taong magaling sa school, magaling sumagot sa quiz B, di ba? Sasabihin natin, oy, ang galing niya sumagot sa quiz B, ang galing niyang sumagot sa mga exam. Siya ay wise. Hindi. Siya ay knowledgeable. Ang wise is kahit na hindi niya alam yung mga technical terms or yung mga theories in life, pero magaling siya magdesisyon. Maayos yung decision making niya. Di ba? Minsan maraming mga sinasabi, sabi ni Lord ganito. Pero hindi naging maganda yung output. Malalaman po natin, pag ang tao ay wise sa decision niya, it turned out good. Maganda yung naging outcome. Mas nakilala ng mga tao si Lord. Mas namahal niya si God at yung mga tao. Mas nagkaroon ng magandang output. Not just sa sarili niya, but sa community na kung nasan siya. So, ang sinasabi dito, in order for us to really be people of wisdom, kailangan meron tayong fear of the Lord na nagga-guide. No? Na minsan nakala natin, ito na yung tamang landas, pero dahil hindi yan yung path ni Lord, shucks, hindi ko to gagawin. Mas tatagal ako, pero at least, pag pumunta ako doon, sustainable. Okay? So, ang babasahin po nating verse for today is Proverbs 4:23. We'll be reading from the NIV. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Yun, thank you. Let's pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time that you have given us. Lord God, may you just be with us today. May you just open our hearts, open our minds, and Father God, maging receptive kami doon sa word mo. And may just grace us with your presence. Thank you, Lord God, for this time. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang ganda po ng pagtinignan din po natin sa NLT version, no? Sabi dyan, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Madalas natin marinig to, no? Sino po dito yung naka-attend na ng mga love courtship marriage seminar? No, nung bata, no? True Love Waits seminar. Meron bang mga naka-attend, di ba? Gas-gas na gas-gas to, no? Hoy guys, guard your heart. No? Guard your heart. Ang akala natin, ang mga tinuro sa atin sa mga seminar na yon, yung guard your heart is kailangan wag kang ma-fall sa partner mo. Kasi kinder ka pa lang. Diba? So yun yung parang inaano natin na parang, guard your heart, huwag ka ma-in love. Pero yun ba talaga yung ibig sabihin ng passage na to? So iisa-isahin po natin yan. So sinabi dyan, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So parang si Solomon daw, no, yung author ng Proverbs, nag-collate ng lahat ng mga wise sayings, kung magkakaroon siya ng Twitter, kung magkakaroon siya ng Instagram info about himself, siguro sasabihin niya, tatanungin siya, i-interviewin siya sa YouTube, tatanungin siya. Kung meron kang gustong ikwento, sasabihin sa mga tao, isa lang, ano yung sasabihin mo? Sinabi dito sa Proverbs, above all else. Kung kalimutan nyo na lahat ng sasabihin ko, eto, wag nyong kalimutan. Di ba? That you guard your heart, for everything you do flows from it. So now, ang tanong, ano ba ang ibig sabihin ng guard your heart? Ano bang ibig niyan sabihin? So kung titingnan po natin ang original translation, di ba? Lagi natin sinasabi yan. Ako lagi ko yan sinasabi sa mga youth. Kunyari, bibili.
Bibili sila ng pagkain, tapos magkasama, lalaki, pati babae, "Shh, shh, shh, guard your heart." No, lagi ko sila inaasar, di ba? Guard your heart. Di ba? Guard your heart. Okay? Guard your heart. Ano bang ibig sabihin ng guard your heart? Okay. So, guard your heart. Uy, ba't ganun? Ayan. So, sa Hebrew, since alam natin na ang Old Testament written siya in Hebrew, di ba? Hindi siya in Greek. So, ang ibig sabihin po ng guard dyan is to watch, to keep, to observe, to keep secret, to be kept close. Na parang sinabi dyan, be a watchman. Kung tayo is, alam nyo ba kung ano ginagawa ng watchman? Sila yung mga tao na pagka nandun sila sa walls, tinitingnan nila kung merong mga invaders para sila yung magwa-warn doon sa mga people na merong gerang paparating. So sinasabi, kung meron tayong magiging attitude or illustration of how we are going to watch our heart, ganun. Na parang intently tinitingnan natin. Nagbabantay tayo. Dahil pag hindi natin nabantayan, merong panganib na mangyayari. Next na word is heart. Ganito to. Sorry. Ayan. Heart is the inner man. Mind, will, heart, understanding. Ngayon po, pag sinabing Hearts Day, Happy Hearts Day, lovers. Di ba? Happy Hearts Day ngayon. Di ba? Pag sinabing heart, ganyan, di ba? Lagi ngayon, pag sinasabi natin yung word na heart, it has something to do with romantic feelings, with romantic love. Pero, yung mga Hebrews na nagsulat nito, at para sa kanila, since hindi naman to direct, direct translation, meron silang word for the heart, at yung word nila ng heart ay hindi yung heart natin, kung paano natin tinitingnan yung mga bagay-bagay. Sa kanila, pag sinabing heart, ito yung inner will. Lahat-lahat to. So sinasabi nga, na yung mula sa Proverbs 4:20 to 27, lahat yan, sinasabi dyan, refers to the center of one's inner life and orientation to God, from which a person does all the thinking, feeling, and choosing. So pag sinabi pong heart, hindi po ito something romantic. Sa Hebrew po, nung time na sinulat po ito at pinapatungkulan nila na watch out, protect, guard your heart. Ang sinasabi po nilang heart dyan is yung inner self natin. Hindi ito yung romantic feelings. This is how we think, how we feel, how we choose. Ibig sabihin, alagaan natin yung lahat ng mga tendencies ng emotion natin. Kasi everything flows from it. Okay? So, kung babasahin po natin yung previous verse doon sa 23, sabi diyan, may nagpapayo kasi diyan, no? Nagpapayo diyan yung author. Sabi diyan, "My child, pay attention to what I say. Listen carefully to my words. Don't lose sight of them. Let them penetrate deep into your heart." Sinasabi niya, makinig kayo sa sinasabi ko. At hayaan yung tumagusto sa puso nyo. Bakit? For they bring life to those who find them. Nagkakaroon ng mas maayos na way of living pag naipasok sa buhay yung lahat ng mga tinuturo. So pag sinabi pong above all else, guard your heart, kailangan po natin tingnan yung inner self natin all the time. For everything we do flows from it. So sabi nga dito, no, sa Mark 7:18 to 22, ito po yung time na si Jesus, nagtuturo siya. No? Tapos yung mga Pariseo, gusto sabihin, dapat bawal kumain ng ganito, dapat pagkakakain kayo, maghuhugas muna kayo ng kamay. Di ba marami tayong mga ganon? Ang dami nating mga rules. Di ba? Tapos sinasabi dito ni Jesus, sabi niya, "Can't you see that the food you put in your body cannot defile you?" Ang sinasabi niya dito, hindi natin pwedeng i-judge
yung tao, kung maduming tao siya, based sa kung ano ang kinakain niya. Agree ba kayo doon? Ang hirap ng ganun. Di ba? Naalala ko nung time, kakain kami. No? May isang pastor, baka hindi kilala ng iba, pero yung iba kilala si Pastor Kevin, no? Punta kami, ang mga nandun is baboy, crispy pata, ano pa ba, liempo, puro ganun yung mga pagkain, di ba? Tapos nag-pray siya. Alam niyo po, no, nag-pray siya para siya si Lord. No? Di ba si Jesus, ano yung pinag-pray ni Jesus dun sa 5 loaves, pati 2 fishes? Ano yung pinag-pray niya? Ano mangyari? Paramihin. Di ba? Galing ni Jesus, no? Pinag-pray ito lang, konti lang to, Lord. Pero pag-pray niya, dumami. No? Si Pastor Kevin, no? Nung kumain kami ng mga crispy pata, liempo, alam niyo yung prayer niya? Hindi niya pinadami. Ano naman yung prayer niya? Lord, gawin mong healthy to. Sabi ko, wow. Iba yung faith nito. Ibang faith to, di ba? Grabe. Kasi, kung base pala sa pagkain, masasabi, yung pagiging maayos ng tao, bagsak na ako. Diba? So sabi, food doesn't go into your heart, but only passes through the stomach. Tapos syempre, ilalabas mo rin yun. Ang sinabi ni Jesus dito, to move further, a good person produces what? Good things from the treasury of a good heart. And an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. Sabay-sabay natin basahin to. 1, 2, 3, go! Ayan. Kung paano tayo magsalita, kung paano tayo mag-treat ng tao, kung paano tayo magsalita about other people, it doesn't show, hindi pinapakita. Kunyari, nagsasabi tayo ng pangit about sa isang tao, hindi natin sinisira yung ibang tao. Ang sinisira natin is tayo. Ako, nag-iingat ako sa mga taong mahilig mag-chismis eh. Kasi sabi ko, kung chinichismis niya iba sa akin, baka ako, malamang, chinichismis niya rin. Umiwas po tayo sa mga ganong kaibigan. Okay? So sinasabi dito, diba, what you say flows from what is in your heart. Sabi nga nung nagtuturo po sa amin sa counseling, no, si Pastor Ken. Kung nanonood si Pastor Ken, hello po sa inyo, no? Si Pastor Ken, sabi niya, minsan meron daw silang ginawang event. Sobrang ganda nung event. No? Ang ganda ng structure, ang ganda ng program flow, okay yung mga naging benefit ng event na yon sa mga tao, sobrang okay daw. Tapos meron pa ring iisang tao na sabi, yung bidet sira. Sa dami ng magagandang nangyari, yung makikita yung pangit. Hallelujah, God. Marami ba nan sa church? Wala nun sa church natin. Hallelujah. Hindi dito yun. Ang ganda-ganda. Diba? Diba? Okay sana yung preaching eh. Kaso yung preacher kulang sa height. Diba? So, amen. So, what we say, yan. So sabi dyan, above all else, guard your heart. For every emotion, watch your reaction. Kung itatranslate po natin yung above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Ito po yan, ganito po natin yan itatranslate, no? For every emotion na magkakaroon tayo, let's watch kung ano yung magiging reaction natin. Why? Because it reveals our heart. Ba't ba ako nagagalit? Ba't ba ako masaya? Baka meron yung sinasabi about ano yung tinetreasure ko sa heart ko. Because, remember, no? We don't see things as they are. We see things as we are. Pag pangit ang lagi nating nakita, ibig sabihin, pangit yung nasa puso. Ako, meron akong mga tao na, pag tinatanong kasi, brother, judgmental ka ba? Ako daw tinatanong. Sabi ko, by the grace of God, yes. No?
by the grace of God, oo judgmental ako eh. Kaya minsan, naiinggit ako, merong mga tao, ewan ko kung meron kayong mga na-encounter na mga tao, na laging ang ganda ng kaisipan nila. Lagi silang masaya, tapos they're always saying good things about other people. Di ba? Di ba ang sarap kasama ng mga ganun tao? Tapos parang, kita mo, lahat ng exam ko, bagsak na, no? Tapos biglang sabihin niya, di, kaya pa yan, kaya mo pa yan. Meron kayong mga kilalang mga ganun tao, yung sobrang positive nila, sobrang thankful nila, ang bait pa rin ng Diyos, no? Alam mo yun, yung nasagasaan ka na kunyari, no? Tapos naputol 2 paa mo, tapos sasabihin niya, ang bait talaga ng Diyos, Nakakahiya eh. Meron ako mga kilalang ganun kasi ibig sabihin, pinapangalagaan nila yung mga nasa loob nila. Kaya sila ganun mag-isip. So, ngayon, ang kailangan po nating intindihin, di ba? Kanina, nakita natin na ang madalas na ginagawa natin is yung heart natin, ginagawa natin parang, alam niyo po ba kung ano ito? Compass. Para saan po ang compass? Para malaman natin yung direction. Di ba? Madalas po sa atin, pagka tinanong sa atin, ano yung heart natin? Ginagamit po natin yung heart natin as a means of finding direction. Ito ba yung reason kung aalis na ako sa trabaho? Kamusta yung feeling ko? Hindi na okay eh. Di ba? Kakaibiganin ko ba to? Anong basis ko? Yung feelings ko. Di ba? Meron akong gagawin na ministry. Kamusta ba yung feelings ko about dyan? Di kasi ako masyado na-appreciate dyan eh. Aalis na ako dyan sa ministry na yan. Madalas po sa atin, ginagamit natin yung heart natin as a means of finding direction. Pero ang sinasabi po sa Proverbs, it shouldn't be like that. Ang point po ng puso natin at kung bakit meron tayong mga emotions is not bad. Ginawa yan ni God eh. And magagamit po natin yan. Pero not as basis of how we should decide. Ang emotions po na yan ay nandyan po sa atin para maging basis natin kung ano yung mga bagay na kailangan nating ayusin sa sarili natin. So our heart should not be a compass. It should not be treated as a compass, as a means or a basis of how we should decide or what path to take. Ang hearts po natin should be a gauge para malalaman natin. Di ba, para saan po yung gauge? Sino dito yung may kotse? Di ba? Pag umiilaw na yung empty, ano pong gagawin natin? Akala ko papatayin mo yung ilaw para wag na umilaw Di ba? Anong gagawin natin? Pag umiilaw na yung empty, magpapagas tayo. Hindi natin papatayin yung gauge. Ang basis po, nung sinasabi, nung gas gauge natin, ang basis po nun is para malaman natin kung kailan tayo magpapagas. Ganon din po yung sa natin, yung sa thermometer. Di ba? Alam natin na meron tayong lagnat. Ganon din po ang heart natin. Pag meron every time we will feel bad, every time we will feel good, it tells us something about ourselves. So yung emotions po natin should not be a means of decision making. It should be a means para malaman natin kung meron bang problema sa akin. Bakit ako reactive recently? Bakit lagi akong galit? Meron ba akong napapabayaan? Bakit ang hirap mag-worship? Bakit ang hirap ngayon makinig sa preaching? Meron bang hindi maayos sa akin? Bakit gagalit ako sa taong to? Every time nakikita ko yung post niya sa Facebook, galit na galit ako. Bakit? Ibig ba nun sabihin, pagka ginawa nating compass yung heart, ibig sabihin, yan, friend ko na to. Hindi. Pag ginawa nating gauge, bakit ako nagagalit? Ano yung problema? Okay, meron po akong ikakwento sa inyo, no? Isa po sa mga reasons, no, kung ako,
kay Eunice, never ko pa siyang nasigawan. And siya din, vice versa. Never kami yung nagkaroon ng sigawan or tampuhan, yung di nagpansinan. Never ilang years na ba tayo? 8 years of marriage. No? Pero it doesn't mean na hindi ako naiinis sa kanya. And hindi siya naiinis sa akin. Meron. Siyempre, kami, perfect. No? So, meron kaming mga differences. Pero hindi siya nauuwi sa away. Bakit? Kasi meron po tayong tinatawag na introspection. This is a story na ikakwento ko sa inyo na pinakita kung gaano kabait si Eunice sa akin. Kung ba't nag-work yung marriage namin, kasi mabait siya. Diba? Pati matalino din siya. Kasi pinili niya ako. Okay. So, this is the first year of our marriage, no? First year ng marriage namin. Unong umaga, parang nag-usap kami. Sabi ko, pag uwi ko galing office, punta tayo SM. Bili tayo nung sink. Okay, that's the plan, ganyan. So, work. Alis na ako, work ako. Pag uwi ko, yung boss ko, sobrang niyang mabait siya, no? Tumawag siya sa akin, sabi niya, alam ko tapos na yung working hours mo, pero may pinagawa siyang report, no? Alam mo, natutuwa ako kasi iniisip ko, baka gusto niyang gumaling ako sa trabaho ko. No? Na kahit natapos na dapat yung working hours ko, sabi niya, hindi, gusto ko siyang mag-improve. So, bibigyan ko siya ng trabaho kahit tapos na yung working hours niya. So, binigyan niya ako ng trabaho na sobrang pagkahaba-haba, na parang sabi ko, parang 4 hours ko to gagawin. So, ang haba, magsasara na yung SM, hindi ko alam na magsasara na yung SM. Tapos si Eunice nun, bihis na siya. Tapos sabi niya sa akin, gusto mo ako na lang mag-isa pumunta sa SM bumili na sink? Si Tita Beth natawa siya, no? Sa mga babae na nakangiti ngayon, anong ibig sabihin nun? Ha? Tingnan nyo. Sabi ng mga babae, yung mga lalaki, ha? Walang kaalam-alam. Okay. Sabi ni Eunice, gusto mo ako na lang bumili mag-isa ng sink doon sa SM? Tumatawa na naman yung mga babae. Sabi ko, hindi ako nakatingin sa kanya kasi ginagawa ko yung report eh. Kasi natutuwa ako sa boss ko eh. Gusto niya akong pagalingin eh. Sabi ko, sige. Sabi ko, ganon, sige. Umalis na siya. Bumili siya ng sink. Then biglang merong music. Nung nakakatakot na music. Then the afternoon, umalis siya, bumili siya ng sink. Pag uwi niya, wala, okay kami. Kumain kami, bumili siya ng noodles, ganyan, kumain kami, nanood kami ng movie. Ay, walang away, sayang. 7 months after that pangyayari na yon, no? Meron kaming kina-counsel na friend, no? Tapos, sabi ng friend, paano mo i-manage? Kunyari, gagalit ka dun sa partner mo, tas gusto mo siyang, paano nyo minamanage yung mga emotion nyo, ganyan. Tas, kwinento ni Eunice to. Sabi niya, ayoko sana ikwento to kasi hindi to alam ni Paul eh. Pero nandun na ako, so, natatawa siya, parang hesitant siya ikwento. Pero kwinento niya anyway. So, kwinento niya, sabi niya, kwinento niya yung event na yon. So, sa perspective niya, kwinento ko kasi yung perspective ko eh. Sa perspective niya, nung nagtatrabaho ako, sabi niya, gusto mo ako na lang bumili ng sink. Ang ibig niyang sabihin doon, ungas ka, bilisan mo dyan. Oh, di ba? Yun ang ibig niyang sabihin. No? So ako, sabi ko, akala ko tinatanong niya ako ng opinion ko. So sabi ko, sige. So bad trip daw siya na sumakay ng jeep. Diba? Wala pa kaming kotse nun eh. Sumakay siya ng jeep, bad trip siya. Napaka-insensitive, napaka-manhid.
Di ba? Galit na galit siya. Tapos, ginawa niya ngayon yung introspection. Ba't ako nagagalit? Ba't ako nagagalit? Kasi, nung tinanong ko siya, sinagot niya. Nagagalit ba ako dahil nung tinanong ko siya, kung gusto niya, ako na lang ba? Tapos sumagot siya honestly, dapat ko bang ikagalit yun? Yun. Okay. So sabi niya, tinanong ko naman siya, sumagot lang siya. Paano niya malalaman yun? Di ba? Hindi naman siya si Madam Auring. So sabi niya, dalawa lang ang pwede kong puntahan from here. It's either I deal with it with myself. At sabihin ko, tinanong ko lang naman siya eh. Buti sana kung tinanong ko na, naiinis na ako sa'yo sabi mo ganito, ganyan. Tapos sinabi ko, bahala ka. Buti sana kung ganun. Hindi ganun eh. Sinabi, tinanong ko siya ng opinion niya, sumagot lang siya truthfully doon sa tanong. Diba? Ang lagi nga niyan tinatanong, gusto mo ba sagutin kanya ng kasinungalingan? O gusto mong sagutin kanya ng totoo kahit masakit? Sige nga, tanungin ko kayo. Pag magtatanong po kayo sa partners ninyo, gusto nyo ba sagutin kayo ng kasinungalingan pero nakangiti kayo? O yung totoo kahit masakit? Sabi nyo yan, ha? Tingnan nyo po yung mga asawa nyo, yung katabi nyo. Sinabi nyo yan. Nakita ni Lord. So sabi niya, it's either ile-let go ko na to. Kasi ginawa niya lang naman, sinagot niya yung tanong ko truthfully. Or sasabihin ko to pag-uwi na na-feel bad ako doon. Pero okay na ako. So sabi niya, hindi ko na lang sasabihin. Kasi okay na ako. So pag-uwi, dalang noodles, nanood kami ng movie, kumain kami, nag-enjoy kami. Walang bad trip na natulog. Bakit? Kasi nag-introspection. Lagi ko pong tinatanong, pag meron po kaming mga kina-counsel na couples, isa sa mga lagi kong tinatanong, wina-one-on-one ko sila. Nagagalit kasi ako sa kanya kasi ganito, ganyan. Di ba? Sabi ni Lord, submit to your wife. Pero hindi naman siya willing mamatay para sa akin. Yan, di ba? Gagawin ko yung part ko kung gagawin mo yung part mo. Di ba? So, lagi kong sinasabi, pag one-on-one lang muna, tatanong ko sa, kunyari, away sila, no? Ito maganda, gawin din po natin tong exercise. Pag bad trip tayo sa partner natin, bad trip tayo sa kaibigan natin, bad trip tayo sa discipler natin, bad trip tayo sa leader natin, tanungin natin, di ba? Sa kabad tripan na to, anong contribution ko rito? Kung magiging pizza pie, no? Yung problema nito at ang emotional hurt na to, ilan dito yung contribution ko? I tell you, laging sasabihin ng tao, wala siyang fault. Laging ganon, no? Meron akong kakilala, meron akong friend na sinasabi niya, naiinis ako dun sa partner ko kasi meron siyang ginawa na ganito na nag-trigger ng insecurity ko. Alam na nga niya na insecure ako, ginawa niya pa. Sabi ko kung gagawin nating pizza pie yung nafe-feel mo ngayon, ilan dun yung kasalanan niya, ilan dun yung kasalanan mo. 100% kanya. Yan. Diba? Tayo, din tayo, baka minsan ganun din eh. Every time we will feel bad, meron tayong mga conflict na feel natin hindi okay about a leader, about a discipler, about our husbands, boyfriend, girlfriend, wife, even anak. Sa nafe-feel mong yan, ano yung contribution mo dyan? Ang madalas natin sinasabi natin, sa kanya lahat. Pero alam mo, sinabi ko dun sa tao na yun, alam mo, dahil may insecurity ka na hindi mo pa nare-resolve sa sarili mo, walang perfect person na makakasolve niyan. Kahit na sino pa yan, it will only trigger what's inside.
Magagalit ka ba pag ang toothpaste piniga mo, tas toothpaste lumabas sa loob? Hindi ka pwedeng magalit na toothpaste yung lumabas sa loob kasi yun yung nasa loob niya. Once you apply pressure sa buhay ng isang tao, lalabas yung nasa loob niya. At hindi yun kasalanan nung pressure. Kasi wala namang lalabas na pangit kung maayos yung nasa loob. So sa akin din po nangyari yan, 'di ba? Ikwento ko na to, yung sinigawan ako nung barker. 'Di ba? Abi, wag ka kumain diyan sa loob ng van. Aamoy. Galit ako. Fries lang kinakain ko, aamoy. Tapos sinarahan niya ako, sabi niya, kung ayaw mo, wag kang sumakay diyan. Sinarahan niya akong ganun. Pikon na pikon ako, gusto kong babain. Galing akong prayer mountain. Sabi ko, hallelujah, God. Di ba? Sabi ko, bakit ako nagalit? Ngayon, pizza pie, principle. Kasi siya sinabi niya ganito Pwede naman siya nakipag-usap na maayos. Lagi tayo, pag nababad trip tayo, ang gusto nating ayusin, yung attitude ng ibang tao. Di ba? Dapat kasi ganito. Wow. Di ba? Pero ang hindi natin alam, yung taong yun, meron ding sinasabi na dapat ganito rin yung ginawa mo. Parehas lang. So sabi ko, ba't ako nagalit? Kasi sinabihan ako ng hindi maganda. Pero yung boss ko nga sa trabaho sabi sa akin, ba't di mo pa masolusyonan yung ginagawa dyan sa planta? Mas matalino pa aso ko sa'yo. Gusto mo aso ko na lang pumasok, palitan ka. Para yung sweldo ng aso ko, akin din mapunta. Tapos alam mo, yan. Ganyan din yung reaction ko. Tumawa lang ako. Sige sir, ayusin ko. Mas pasahol pa nga yun kaysa sinabi ng barker Pero sabi ko, bakit ako nasaktan? Ba't ako nagagalit? Then lumabas yung tunay na reason. Kasi barker siya. Hindi niya ako dapat ganunin. Boss ko, pwede. So ano yung lumabas na reason kung bakit ako bad trip? Dahil ba pabalang siya magsalita? Hindi. Kaya ako na bad trip dahil meron akong entitlement problem. So pag meron tayong mga conflicts na nalalaman natin, instead of saying na dapat kasi ganito ginawa niya yung ganito ang ito ginawa yung asawa nga ni ganito ginawa ito ganito yung ginawa dapat ganito. Kesa maging ganun po tayo, ang unahin po natin, bakit ako na bad trip? Meron tayong mga pag ginawa yung tao, alam niyo yung mga pet peeves? Na pag merong ginagawa yung mga tao, nababad trip tayo, kailangan nating tanungin, bakit tayo bad trip pag ginagawa nila yun? Because it will reveal something doon sa ating upbringing. Nung nag-undergo po kami ng counseling training, gagraduate na po kami sa Sabado, pinag-aralan po namin yung psychosocial development stages. Ibig sabihin, lahat ng problems natin ngayon, is bunga ng mga problems natin growing up. Dahil meron sa stage ng childhood natin na hindi naiayos. Wala namang perfect parenting And ako, alam ko na kahit si Cassie, pag tumanda yan, magkakaroon niya ng problems. At dahil yun, bunga yun ng childhood niya. Na dahil yung childhood stage na yun ay hindi na-resolve nung young age, dadalhin niya yun sa pagtanda niya. At yun ang nagiging result ng mga problems. I believe that there's no such thing as dysfunctional marriages. Only dysfunctional people who enter marriage. So meron tayong lahat baggages. Lahat tayo, meron tayong mga expectations. Tapos pumapasok tayo sa isang relationship. It's not just boy-girl relationship. It could be a leadership, organizational relationship. Pag pumapasok tayo doon, meron tayong mga daladalang expectations of how we are supposed to be treated. Ang masama doon, pagpasok natin doon, yung papasukan natin ng relationship na yun, meron din yun mga expectations sa atin na hindi rin natin alam. Lahat tayo, meron tayong mga uncommunicated expectation with one another. And as long as hindi natin i-guard yung heart natin, as long as we will not guard our tendencies,
yung tendencies ng emotions natin, yung mga inclinations ng anger natin, inclinations ng happiness natin, pag hindi natin yun may address, we will live dun sa life natin na kung hanggang saan tayong state, dun lang tayo habang buhay. Pag merong mga nagpapagalit sa atin, pag merong nagpapasaya sa atin, kailangan alamin natin, bakit ako galit? Bakit nung nag-post ako, nag-viral, sobrang saya ko? Ibig bang sabihin, gusto ko yung affirmation ng tao? Tapos pag konti lang yung likes ko, nababad trip ako. Ibig bang sabihin, meron akong false sense of significance? Pag hindi ako na-appreciate, bakit ako na-hurt? Ibig bang sabihin, kaya ako ginagawa yung ministry ko kasi gusto ko ma-affirm ako? Pag nagpa-picture yung mga tao dun sa partner ko, bakit ako nang gagalaite? Ibig bang sabihin, iniisip ko na mas mababa yung value ko sa kanya na pwede niya akong palitan anytime? Lagi ang tingin paloob bago palabas. Yun ang sinasabi sa Bible, introspection. Guard your hearts. For everything flows from it. Bago tayo magalit sa lahat ng mga away, aralin muna natin bakit tayo galit. Baka meron tayong mga bagay na kailangan munang ma-resolve. May mga time ako nagagalit ako sa asawa ko, sa mga mini-mentor ko, sa mga leaders ko. Pero dahil bago ko sumabog at makapagsabi ng mga bagay na hindi ko dapat sabihin, nandito muna lahat. Kaya ako, kahit sa mga board meetings, pagka minsan may mga height ng emotions, talagang, dito ka lang. Ba't ka bad trip? Ba't ka frustrated? Anong sinasabi niyan about your heart? So this is a challenge for us, no, brothers and sisters. Pag tayo po, kailangan natin malaman, what are our hearts telling us about our tendencies? So every time na pupunta tayo doon sa emotions natin, hindi na tayo sasabihin natin yung guard your heart pagka meron tayo nakikita na, oy, bata ka pa, huwag ka muna mag-boyfriend. Oy, bata ka pa, huwag ka muna mag-girlfriend. Guard your heart. So every time na pupunta po tayo doon sa point na kailangan natin, meron tayong mababad trip tayo, masasaktan tayo, magiging masaya tayo, doon tayo pupunta sa what is our hearts telling us about the things we need to address. Ngayon, pag tinignan po natin yung Proverbs 4:23, it will give us a new light about what guarding our hearts mean. At pag tayo po is pumupunta tayo lagi sa point of introspection, lagi natin ginaguard yung mga tendencies natin, it will be better sa ating relationships, in our leadership, in our influence, at syempre doon sa mga people na mga makakasama natin in our life. I pray that this church will be sensitive na bago tayo mag-react, bago tayo may sabihin, pumunta muna tayo doon sa point natin na kailangan ko muna ayusin. I tell you, pag tayo po is nag-i-introspection, heavy tayo sa introspection, ang daming away ang ma-avoid. At maraming, tinatanong sa akin ni Eunice, kailan kayong huling nagkaroon ng outburst? Sabi ko, wala na masyado. Kasi nga dahil dito sa concept na to. Wala na ako yung, Wah! Bigla nagwawala. Diba? Kasi meron pong region sa brains natin ng introspection. At pag hindi tayo nasanay dun, lagi tayo, ang immediate tendency natin is to blame other people. So it will be a discipline. Hindi po siya ganun kadali. Kaya sa amin, yung tinuro ko po doon sa family members namin, lagi sila, nag-introspection ka na ba? Yung tito ko, alam niyo nila, Tito Eric yan. Yung pinsan ko nandyan. Nag-introspection na ba kayo? Let us do that first. Kasi ang daming filters, ang daming chunk ng mga magiging conflicts natin, ma-address
pag naiayos muna natin yung sa sarili natin. I promise you. Pag nagawa natin tong application at nagawa natin to lagi in our lives, makikita nyo yung difference on how we will react and ano yung mga bagay na dapat big deal, pati kung ano yung dapat na hindi big deal. And we will be unstoppable. Okay? So let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for the time that you've given us. Thank you, Lord God, for this message, Lord God, na kailangan namin maintindihan, Lord God, that it's important to really guard our hearts. Lord, minsan mahirap na pumunta kami doon sa situations, events, circumstances in our life that will really trigger our emotions. And minsan, pumupunta kami doon sa natural tendencies namin na mag-react negatively, gumante. Pero Lord God, with this concept, help us, Lord God, na ma-develop namin tong concept na to in our lives, that this will not just be a concept, that we will put this into application so that, Lord God, yung mga people around us will benefit from it. Lord God, this is not an easy task, but we pray, Lord God, na step by step, magawa namin to carefully. And so that, Lord God, we will understand na yung mundo does not revolve around us and it is not about us, but it will always be about the people na makakasalamuhan namin. It will always be about our relationships. It will always be about our ministries. Na iuhuli na namin yung mga magiging emotion namin because that is your path. Yun ang ginawa ni Jesus Christ. And Lord God, help us to be more like Christ every day. Help this church, Lord God, to be a church na nag-i-introspect. Help this church to be that church na merong culture na bago kami mag-point ng fingers, Lord God, titingnan muna namin yung mga dapat naming ayusin in our emotions, in our baggages, Lord God, before we confront other people. Lord, help us use the Bible not to hammer people, but to hammer our hearts. Dahil pag naiayos namin yun, Lord God, everything around us ay magiging maayos. So Father, we thank you for this word. We thank you for your presence. In Jesus' name we pray. Amen.